Hindi po tamang ipasa lahat ng singil sa ordinaryong Juan de la Cruz. But I can understand because pinayagan po ito ng IPIRA law. That is what I was saying po before. There's a gray area dito po sa IPIRA law. Pinayagan po ng batas na ito ang pagpaniningil po sa mga tao. Ilan po ba ang umaabot sa grid? Ilan ang umaabot sa distribution utility? At ilan ang tunay na umaabot sa metro ng consumer tulad ni Mr. Javier o Ms. De La Cruz? At higit sa lahat, buong system loss ba mula generation hanggang distribution ay sinisingil po sa consumer? Pati po yung mga nawawala, pati po yung ninanakaw, sagot din po ba ni consumer yun? Bukod po doon sa tinatawag nating technical system loss. Ito po, pag narinig po yung technical systems loss, ito po yung hindi po talaga maawat ito. Normal po na nangyayari. Pero po, yung non-technical, ito po yung pagnanakaw, meter tampering ng ilan po sa atin, ito po ay sinisingil din sa atin. At higit po sa lahat, buong systems loss ba mula generation hanggang distribution ay sinisingil sa consumer o may bahagi na inaabsorb ng generation companies, NGCP, distribution utilities, or electric cooperatives. This is what we want to determine. Tingnan natin ngayon na isang sample po ng Meralco bill. Meralco po kasi ito po yung common dito po sa Metro Manila at sa mga karatig po. Sa halimbawang ito, ang household ay gumagamit ng 200 kilowatt hour. Ayan po yan. Makikita po ninyo, actual consumption, 200 kilowatt hour. Ang rate po ay 14 pesos 33 centavos per kilowatt hour. Yun po yung singil. Ang total amount due mo po ay 2,866.19. Sa kanang bahagi po yan. Naka-breakdown po, breakdown na po ng Meralco, generation, transmission, system loss, distribution, senior citizen, etc. Government, may discount kung ano, government taxes, universal charges, fit-all, J-all, lifeline, etc. Ngayon, kapag nakita namin ng consumer ang bill, madalas po ang unang iniisip, lahat ba ng halagang ito ay napupunta sa distribution utility? Muli po nating himayin, sa sample bill na po na ito, 1,758 ang generation charge o humigit kumulang 61.35% po ng bill ninyo ay mapupunta po yan sa generation. Hindi po kay Meralco ho yan pupunta lahat. 281 pesos, ano ba ito? Ito po ang transmission charge o nasa 9.82%. Yung po yung sa ikang NGCP. 298 ang distribution charge o nasa 10.39%. Ayan po yan. Ayan na po yung sa Meralco, yung kanyang serbisyo. 159 ang system loss charge o nasa 5.58%. Ayan po yan. Ang natitira ay government taxes, universal charges at iba pang charges. Kung mapapansin, pinakamalaki pa rin po ang generation component. Pero ang system loss, bagamat mas maliit sa porsyento, bakit nga ba pinabayaran po ng consumer ang kuryenteng hindi naman niya po nagamit? Sa likod po ng bill, mas detalyado ang breakdown. Pag titignan ho ninyo, flip over your bill, nandyan po. Dito natin makikita ang system loss charge at iba pang taxes and charges. Ang system loss charge ba na nakikita sa bill ay tumutukoy sa lamang sa distribution system loss o may kasama ba itong losses mula generation at transmission? Kung distribution loss lamang ito, saan naman makikita ang losses sa generation at transmission? Makikita rin ba sa bill ang VAT on system loss? Kaya ang tanong po natin sa DOF, sa Department of Finance, sa Energy Regulatory Commission,
and other relevant agencies. Bakit po binubuwisan ang isang loss? Ito po yung hindi po maunawaan ng mga kababayan natin. Bakit binabayaran ko, I pay something for I did not get. Sanay po tayo as consumers, we only pay what we get. Kung ang consumer po ay nagbabayad na nga para sa kuryenteng hindi niya nagamit, bakit may dagdag pang buwis sa loss na yon? Hindi na nga niya ho nagamit, binuwisan pa ho siya. At sa lahat ng components ng government taxes at universal charges, nais nating malinawan. Ano po ang legal basis? Sino ang tumatanggap ng koleksyon? Paano kinocompute ang rate at kailan ito nare-review? Sa nakaraang hearing, binigyan din natin ang enforcement. Kung may pilferage, may batas tayo. Kung may illegal connection, may pananagutan dapat. Kung may meter tampering, may dapat habulin. Pero kung mahina ang enforcement, kung kulang ang monitoring, at kung hindi sapat ang coordination ng utilities, PNP, NBI at regulators, ang nangyayari po ay simple. Ang mga tapat na consumer ang sumasalo sa gastos ng mga kumpanya. Dahil po sila ay nananakawan, si consumer na nagbabayad ng tama ang nagbabayad ng mga ninakaw na kuryente. Kaya ngayong araw, hihingin natin ang status ng datos mula sa NBI at PNP tungkol sa enforcement ng anti-pilferage law. Dahil ito rin po ang hiningi ng mga kumpanya ng generation company, distributors, and transmission companies. Yung paghigpit po sa enforcement ng anti-pilferage law. Ilan ang kaso? Ilan ang na-file? Ilan ang na-convict? Ilan ang unresolved? Kasi po, nakakapagod din naman kung wala hong nangyayari na i-report, pinutulan ng kuryente hanggang doon na lang, bukas makalawa, ikakabit na naman po ang kuryente dahil hindi naman po siya nakulong. Hindi naman po siya na-penalize. Magkakabit na naman po ng illegal na connection. Accordingly, these are the 4 key issues we want to clarify today. First, accountability. Across generation, transmission, and distribution, we want to determine how many kilowatt hours are lost at each stage, where the cost of these losses is recovered in the electric bill, and what our power utilities are doing to improve their facilities and increase efficiency and output. Second, fairness. We need to clearly determine which costs and losses may reasonably be passed on to consumers and which should instead be borne by the entities responsible for managing them. Hindi po tamang ipasa lahat ng singil sa ordinaryong Juan de la Cruz. But I can understand because pinayagan po ito ng IPIRA law. That is what I was saying po before. There's a gray area dito po sa IPIRA law. Pinayagan po ng batas na ito ang pagpaniningil po sa mga tao. Third, transparency. We must ensure that every charge passed on to consumers is properly computed,